Kasi kung tutusin, kung weak leader nga si BBM, bakit pumayag ang Iran na makapasok ang barko ng Pilipinas doon sa Strait of Hormuz? Weak leader ba yon? Tanga ka ba, te? Putya, kayo na nga nagsabi na ligtas na nakakadaan yung barko doon, pero bakit nagsitaasan ang presyo ng gasolina dito sa bansa? At saka isa pa, ang tinatawag ninyo na weak leader, siya ang dahilan kung bakit naban ang Pogo. Weak leader ba yon? Syunga ka ba, te? Hindi mo ba napapansin ng Pilipinas ngayon simula nung naupo si PBBM bilang Pangulo ng Bansa na naging legal ang online gambling app? Panahon ni Tatay Duterte, may nakita ka bang ganyan na nagpo-promote ng mga influencers, content creators, streamers ng online casino? Sinasabi lang yung link nasa comment section. Tapos, pipilitan nyo na naman na mas maganda kasi ang administrasyon noon. Noon. Hindi pa rin kayo naka-move on sa noon. Maraming ang crime rate noon kung tutuusin. Anong mas pipiliin mo? Yung mga inosente ang mamatay o yung mga kriminal? Huwag ninyong isisi kahit sino pa ang Pangulo na makaupo, basta may masamang tao, may masamang tao. Huwag niyo isisi sa Pangulo. Pati siguro kung mabilaukan kayo, matapilo kayo, kasalanan pa lang Pangulo Anong klaseng pag-iisip yan? Ikaw, te, anong klaseng pag-iisip meron ka? Huwag isisi sa Pangulo kung anong mayroong nangyayari sa ating bansa. Sino isisisihin namin? Nung panahon ni Tatay Duterte, kaya naipagkukumpara yung mga masasamang tao natatakot gumawa ng hindi maganda. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi mo maiiwasan na maipagkumpara yung administrasyon ni Tatay Duterte at yung administrasyon ngayon na Holy Week leader talaga. Ano na, te? Kaya pa ba? Yo, what's up mga Lodis, mga Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Mga Lodi, meron na naman po banibagong papalo itong mga loyalistang tanso dahil meron pong nagtatanggol kay PBBM. Anak ng tinapay, alam naman natin ang tagapagtanggol ni PBBM, bayaran, mga Marcos loyalist vlogger, at kapwa po niya mga jungag. Pili na lang po kayo doon sa sinabi ko kung saan po nabilong itong babaeng to. Talakayin po natin, mukha naman karapat-dapat talakayin dahil umabot naman kahit papano ng 100k followers. Baka naman gusto niyang sumikat para i-follow siya ng kapwa niya mga jungag. Pagbibigyan natin mga Lodi, ito po yung kanyang binigyan ng komento. Yung sinabi po ni Madam Lorraine Badoy. Anong tawag sa Semana Santa ni Jungag? Holy Week leader daw po. Pero siyempre mga Lodi, dahil siya po ay makabangag, ay jungag. Pinagtanggol niya po. Dito, sobrang nakakatuwa talaga. Supalpalin ang mga vlogger ni PBBM. Kayo na bahala mga Lodi kung tama ba yung mga pinagsasabi nito. Pansinin po natin kay papano. Anong tawag sa Semana Santa? Diba? Alam niyo, I disagree. Bakit siya nag-disagree dito? Ito na po yung nakakatuwang part mga idol. Pinagtanggol niya na nga, mali-mali pa yung mga pinagsasabi niya. Akala ko naman may utak. Nung pinakinggan ko, putya, gamunggo. Sasali-sali sa politics. Hindi naman pala marunong. Hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. Kaya masasabi niyo po talaga lahat ng mga tagapagtanggol ni PBBM ang kikitid ng mga utak. Sa bunganga po kasi nila manggagaling kung paano po ilalaglag si President Bongbong Marcos Jr. sa katangahan. Ito, pakinggan nyo. Kasi kung tutusin, kung weak leader nga si BBM, bakit pumayag ang Iran na makapasok ang barko ng Pilipinas doon sa Strait of Hormuz? Weak leader ba yon? Puta, lalo mong nilaglag si PBBM dito Ayun DFA ligtas na pagdaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz, tiniyak ng Iran, April 2, 2026. Hindi daw po matatawag na weak leader si PBBM dahil ito nga po, hinahayaan daw po ng Iran na makadaan ang barko ng Pilipinas ng ligtas doon. Tanga ka ba, te? Hindi mo matatawag na weak leader? Putya, kayo na nga nagsabi na ligtas na nakakadaan yung barko doon, pero bakit nagsitaasan ang presyo ng gasolina dito sa bansa? Ligtas naman pala labas-pasok dyan. Di lalo kayong nadiin yan. Tapos sasabihin mo hindi weak leader? Kung hindi yan weak leader, bakit nagsitaasan? Nakakadaan naman pala ng maayos doon, ng ligtas ang mga barko. Anong dahilan? Wala naman palang dahilan para magtaas ng krudo, hindi naman pala pinipigilan Tapos sasabihin mo, hindi weak leader? Bakit ka ba? Anak ng tinapay naman, tuloy pa natin Dami nitong dami nitong mga pinagsasabi. At saka isa pa, ang tinatawag ninyo na weak leader, siya ang dahilan kung bakit naban ang Pogo. Weak leader ba yun?
anak ng tinapay, te. Pinigilan daw po ang pogo ni PBBM. Yan daw po ang pinagmamalaki nito at hinaing niya. Tapos bakit daw po tinatawag na weak leader? Yan daw po bang weak leader? Pinigilan ng pogo? Syunga ka ba, te? Wala ka bang nakikitang balita na nagpapakamatay, nagnanakaw, nalululong sa droga dahil sa pagkatalo sa online casino? Hindi mo ba napapansin ng Pilipinas ngayon simula nung naupo si PBBM bilang Pangulo ng Bansa na naging legal ang online gambling app sa panahon niya? Panahon ni Tatay Duterte, may nakita ka bang ganyan na nagpo-promote ng mga influencers, content creators, streamers ng online casino? Sinasabi lang yung link nasa comment section. Kung totoong pinigilan niya ang Pogo, bakit nagkalat po ang mga online casino app sa social media? Mismo mga artista, content creators pa ang sangkot dito. O ngayon mo sabihin, yan ba ang hindi weak leader? Hinayaan na maging gambling country ang ating bansa. Nung panahon ni Tatay Duterte, yung Pogo, hindi po yan pumapasok ang sugalan dito sa ating bansa. Taga-receive lang po tayong tawag, tapos hindi po dito ginagawa yung pasugalan. Yun po ang Pogo. Putang ina, yung Pogo pa lang yung meaning pa lang nun, hindi mo na maintindihan. Gonggong ka ba, te? Tapos ilang bilyon ang pinapasok nun kada buwan sa ating bansa. Tapos sinasabi mong hindi weak leader si PBBM. Ngayon, tanong natin. Di ba sabi mo wala na yung Pogo? Tapos ngayon, ang daming online casino app na makikita mo sa social media. Saan napupunta yung mga binibigay o binabayad ng mga tax nun? Na bilyon-bilyon nga yung Pogo na natatanggap kada buwan. Saan napupunta yun? Nalaganap ang online casino app sa ating bansa. Yan, sagutin mo yan. Di ba matalino ka? Galing-galingan ka, te? Yan ang dapat mong i-research kung saan napupunta. Kung totoo bang wala ng Pogo dito sa ating bansa o pinalitan lang ang pangalan. Binigyan na kita ng clue, ha? I-research mo muna, te, bago ka sumali sa mga gantong klaseng content. Jologs. O, ito pa. Ang weak leader na tinatawag ninyo, dinagdagan niya ang produksyon ng natural gas. Sino ang makikinabang? Ang mga Pilipino. At saka weak leader ba ang tao na pinaimbestigahan ng flood control? Weak leader ba yun? Tapos ang ending. Jologs ka, te. Ha? Alam mo yan? Jologs ka. Dinagdagan ang produksyon ng food. Kung nagkaroon po tayo ng mga ganyan ba ang pinagsasabi mo, te, hindi po dapat nagtataas ang mga presyo ng bilihin sa ating bansa. Hindi po nagtataas ang petrolyo. Kung totoo yung mga pinagsasabi mo, dahil hindi na tayo nag-iimbak sa ibang lugar para lang mapunan ang pagkukulang dito sa bansa kung totoo yung mga pinagsasabi mo. Tapos yung sinasabi mong flood control, te, sila rin gumawa niyan. Nabuking lang kasi nung nagkaroon ng bagyo. Kaya, kunyari, sila nagpapaimbestiga. May nakulong ba? Ha? December 2025, yung sinabi ni PBBM na merong makukulong na bigating mga pangalan. Pero ano nangyari? Kunyari, may binalik na ilang daang milyon, pero yung pala, mga lodi, walang nakulong. Bilyon yung kinuha, pero 100 milyon mahigit lang ang binalik. Marunong ka ba magmate? Okay ka lang? So, hindi logi ang gobyerno nun? Tuloy pa natin. Kinalaban siya ng lahat. Kinontra nga niya yung mga malalaking tao eh. Sino? Kaya siya pinagtutulungan. Sino? Sino yung malalaking taong kinontra niya? Yung Duterte? Na wala naman talagang mga ebidensya? Tapos lalo na kay Tatay Duterte na illegal na dinala sa dahig, yan ba yung pinagmamalaki mo? Yan ba yung tinutukoy mong kinalaban niya yung malalaking tao? Kung sino pa yung may ginawang maganda dito sa ating bansa, yun yung kinalaban nila. Yun ang totoo dyan, te. At saka, hindi ko maintindihan bakit hindi ninyo makita ang effort ng leader. Hindi mo talaga yan maintindihan, te. Kasi yung effort na pinagsasabi mo, wala naman talaga dyan sa leader na pinagtatanggol mo. Tapos, ipagpipilitan nyo na naman na mas maganda kasi ang administrasyon noon. Noon. Hindi pa rin kayo naka-move on sa noon. Maraming ang crime rate noon kung tutuusin. Ito, marami daw crime rate nung panahon ni Tatay Duterte. Yun yung gusto niyang ipahiwatig. Sino-sino yung mga pinatutumba? Sige nga, anong mas pipiliin mo? Yung mga inosente ang mamatay o yung mga kriminal? Saan ba ito nakatira? Parang hindi ko mag-gets yung mga pinagsasabi na ang lutang ng utak mo, te. Natulong ka ba sa ibang bansa? Ilang taon ka nang hindi nakauwi sa Pilipinas? Hindi mo ba alam ang nangyari dito sa bansa Pilipinas ngayon? Simula nung naupo yung presidente mong pinagtatanggol?
Huwag ninyong isisi kahit sino pa ang Pangulo na makaupo basta may masamang tao, may masamang tao. Huwag niyong isisi sa Pangulo. Pati siguro kung mabilaukan kayo, matapilo kayo, kasalanan pa ng Pangulo eh. Anong klaseng pag-iisip yan? Ikaw, te, anong klaseng pag-iisip meron ka? Huwag isisi sa Pangulo kung anong mayroong nangyayari sa ating bansa. Sino isisisihin namin? Kung may masamang tao daw, mga idol, sabi nitong babaeng ito, masama talaga. Nung panahon ni Tatay Duterte, kaya naipagkukumpara yan, yung mga masasamang tao natatakot gumawa ng hindi maganda. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi mo maiiwasan na maipagkumpara yung administrasyon ni Tatay Duterte at yung administrasyon ngayon. Na sobrang weak talaga. Kaya totoo yung sinasabi ni Dr. Lorraine Badoy na Holy Weak leader talaga. Kasi kung hindi weak leader to, Day, makinig ka mabuti, hindi magtataasan yung presyo ng gasolina dahil nga sinasabi mo na libre naman at ligtas sila nakakapunta, hindi naman pinipigilan labas-pasok yung ating barko doon po sa daanan ng Iran. Kung hindi weak leader yung pinagtatanggol mong Pangulo, bakit po ganito po yung ating bansa ngayon? Napakagulo. Yung flood control na sinasabi mong siya nagsiwalat yan, pati hindi pa nakukulong yung gumawa nun. Ano na te? Kaya pa ba? Itutuloy mo pa ba itong pagtalakay sa politika? O napadaan ka lang kasi gusto mo lang makikomento at sumikat? O pagbibigyan kita te. O yung mga loyalistang tanso dito, pakifollow nyo po ito kasi kautak nyo to babaeng to. Kung saan man to nakatira ngayon, halatang hindi nakatira sa Pilipinas at hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. Pagtanggol mong mabuti yung presidente mong sinasabi mong hindi weak leader. Opinion mo yan. Pero hindi ko naman hahayaan na yung opinion mo kumalat sa utak ng mga maayos ang pag-iisip. Hanggang dito lang po muna. Kung gusto nyo po maging maayos ang ating bansa, paupuin po natin muli ang mga Duterte. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.